Good morning, Kong Abante. Here. Opo, may I get your comment dito sa utos po ng Korte Suprema sa House of Representatives? Sinabi po na um, the basis, provide the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Does it mean po may assumption na yung Supreme Court na hindi na-transmit within 10 session days yung Actually, complaints? ako lang, I really respect the wisdom of the Supreme Court on this. No? Ang ano naman the Supreme Court naman, gusto lang nilang malaman to be informed properly on what is happening sa impeachment process. Sa atin dito, sa Kongreso, naniniwala ako that the impeachment process must continue. Continuing naman to hindi naman to kasama sa tinatawag nating legislative mill but it's a continuing process. Dapat lamang na wag nang i-delay ito ng Senado. We submitted that impeachment complaint to them. O nabasa po nila yan at nakita po nila na talagang dapat imbestigahan. So, I think that the Congress has done its part, constitutionally speaking. Base po sa mga hinihingi impormasyon ng korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na pag-aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirmahan. I believe so. Nagkaroon po, tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung copy ng draft articles at kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, sir? Sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi naman ako pipirma kagad na hindi ko alam pinipirmahan ko So, alam din natin ang nangyari dyan. Good morning, sir. Sir, may renewed push po for charter change. Si Congressman Pido Garbin kanina naghain po nung resolution of both houses number 1. And doon nga po, aside doon sa last year na ipinasa na po dito sa House, yung 3 restrictive economic provisions, gusto rin po niya sana i-amend yung sa Article 1, yung sa national territory para ma-include na nga rin po doon yung EEZ natin and yung continental shelf para mas ma-reinforce daw yung country's arbitral victory po sa West Philippine Sea. First, your thoughts on this? Do you support this pong bagong resolution both houses para sa Chacha? In fact, kung pwede ko maging principal author pa ako dyan. Because I've always supported charter change. Ever since I was a councilor of Manila in 1992, si President Ramos pa ang presidente. At siya rin ang nag-promote ng charter change na yan. Sinuportahan ko na yan. Talagang dapat magkaroon tayo ng charter change. Oo. At dapat sa akin, simulan na ngayon yan We should not actually delay it. Naniniwala ako dyan. Sir, yun na nga po, last year, pumasa sa atin dito sa House, pero sa Senado, hindi naman po lumusot. So, gaano po kayo ka-optimistic na this time around, papasa po siya? Well, I do not know kung anong iniisip ng Senado niyan, unless otherwise, politically speaking, baka iniisip nila na mawawala ang Senado. Sa akin, pag yung charter change na yan, nais natin na ako, personally, I want even the senators to run regionally. Ibig sabihin, katulad sa Amerika, mayroong senador from Texas, mayroong senador from New York. It's not anymore a national thing sa mga senador natin. Gawin nating regional yan para mayroon silang tinatawag na constituency. So sir, yan yung fears ng iba na baka kasi kung economic provisions yung pinupush, pero pumapasok na rin yung political, like even yung mga minimension ninyo. So will you also be filing another RBH? Unang-una niyan talaga yung economic provisions. Very, very important yon. Yun ang unang-una. But of course, we cannot
Hindi rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakataon na other congressman would want some political changes, no? So, we'll see what will happen pag nagkaroon talaga ng charter change na yan. Sir, may time pa kaya? Lalo na kung yun nga yung may impeachment pa. Palagay ko, kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa eh. Baka may time pa. And I don't know kung ano magiging process niyan, whether it be Constituent Assembly, or whether it be Constitutional Convention, o whether it be yung isa pa, yung tingnan natin maigi, no? Pero pag yan, nasa middle na ng aming gawain, palagay ko wala na masyadong time yan. Dapat talagang simulan na yan. Kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh. Yung chances sa Senate, sir, yung impeachment ka, wala pa eh. Chacha pa. Yung alin. Yung charter change, ano yung chances po nito sa Senate? Well, I cannot speak for the senators, no. I do not actually know their minds, pero sa akin, palagay ko mas karamihan ng congressman gusto niya charter change. Eh. So, I just do not know what is in the mind of the senators on that on the thing right now, no. Impeachment ay yung chacha kesa. Well, bakit, di ba? I mean, yeah, hindi naman nila pwedeng i-dismiss yung impeachment eh. I believe that the impeachment process, according to our constitution, must go on. They just cannot dismiss it, no. Even Senator Ping Lacson even said that na hindi pwedeng i-dismiss ang impeachment process ng Senado. Oo. Thank you, Marian. We now recognize Billy Vegas from Abante Politico. Kung ihabol ko lang, total marami nang naitanong. Tumaas din po yung trust rating ng House. Nakapagtala sila ng majority, 57%. Hingi lang po na reaction. Nakakatuwa. Natutuwa ako doon, no? Ibig sabihin, talaga nakikita natin na bumabalik. Ang gagamitin ko na sa bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ibig sabihin, naniniwala sila sa ginagawa namin o sa ginagawa ng House of Representatives. Oo. Kaya nakakatuwang makita yan.